Mga kapatid, pag-aralan natin ngayon ang sulat ni Santiago chapter 2. Pero bago pa man manalangin muna tayo, Panginoong Jesus, kailangan ko po ang gabay sa aming pag-aralan. Ngayon tungkol sa ang faith without works is dead, hipuin niyo po ang aking kaisipan upang maipaliwanag ko ito nang nasa kalooban mo. Panginoon, maraming salamat po. Amen. Ito na mga kapatid, isang lambing lang, isang subscribe, like at share, masaya na po ako, salamat. Huwag na nating patagalin. Sinasabi ng Bible sa Santiago chapter 2 verse 1 hanggang 26. Ang mga kausap po dito ni Santiago ay mga Hudyo sa Jerusalem. Ito po ang mga sinabi ng Biblia. Wana mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. 1. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. 2. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipo ng isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. 2. For if there come unto your assembly a man with a gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment. 3. Kung aasikasuhin niyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit, at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o paupuin sa sahig. 3. And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place. And say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool. For hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? For are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? Faig makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga may hirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Waix, ngunit minamaliit niyo naman ang mga may hirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? 6. But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you and draw you before the judgment seats? 7. Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Hesukristo at sa pangalang ito kayo nakilala? 7. Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? Pero kung sinusunod nyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili at sa mabuti ang ginagawa ninyo. 8. If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Mga kapatid, malinaw dito na pinapaalalahanan ni Santiago ang mga Hudyo dahil sa mga pakitang tao ng mga kagagawa ng mga Hudyo at sa katigasan ng kanilang mga puso. Hypocrisy, pinapakita dito na may nangyayaring discrimination. 9. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautusan dapat kayong parusahan dahil nilabag niyo ang utos na ito. 9. But if ye have respect to persons, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. Ang tumutupad sa buong kautusan pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ibig sapagkat ang Diyos na nag-utos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi ring, huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. 11. For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. 12. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo, dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo ang siya ring hahatol sa inyo. 12. So speak ye, and so do as they that shall be judged by the law of liberty. Tapos walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. 13. For he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Ang pananampalataya at mabuting gawa, sa mga verses na ito, mga kapatid, halata na ang mga kausap po ay mga Hudyo kasi po naisulat ito before Christ. Sa Shiduaida sa Jerusalem, 14 mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? 14. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works?
Can faith save him? 15. So halimbawa, walang may suot at walang makain ang isang kapatid. 15. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, siya 16 at sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? 16. And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? 17. Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. 17. Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. 18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ang isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. 18. Yet a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. 19. Naniniwala ka na may iisang Diyos? Mabuti iyan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. 19. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. 20. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan? Kung na walang kabuluhan ng pananampalataya, kung walang mabuting gawa. 20. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? 21. Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa ng ihandog niya sa altar? Ang anak niyang si Isaac? 21. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? 22. Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay niya ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. 22. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos, at dahil dito itinuring siyang matuwid, tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. 23. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. 24. Dito nyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa, at hindi dahil sa pananampalataya lamang. 24. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. 25. Ganun din si Rahab ang babaeng bayaran, itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita, at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. 25. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way? Ang mga ginawa po ni Abraham at Rahab ay tama po yon dahil po mga Hudyo po sila at saklaw po sila sa lumang tipan Old Testament, pero tayo po ay nasa New Testament na. Pais kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ang masabi ko dito sa verse na ito para sa Hudyo po ito. Ang conclusion ko dito mga kapatid ay ang sinasabing gawa. Ang gawa ay dapat makitaan ka ng mabuti para sa mga kapatid tulad na lang kung tutulong ka bigyan mo siya kung anong pangangailangan niya. Ang gawa dito ay relasyon sa tao, wala po dito ang kaligtasan. Performance justified by work para sa tao po. Mga kapatid, may ibabahagi akong verse para sa kaalaman ng marami. Sa Galatia 3 verse 10 to 11. Putin ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos sapagkat sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sino mang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth, not in all things, which are written in the book of the law to do them. 11. Malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. 11. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith.
Ito pa sa Efeso 2 verse 9. 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. At ito naman ang bagong sinabi ni Jesus sa Juan 13 verse 34 to 35. 34 kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganun din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. 35. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. 35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Kaya po ang pagkaalam ko dito ay nasa Diyos ang awa, kay Kristo ang gawa. Mga kapatid, manalangin po tayo. Lord God, Jesus Christ and Holy Spirit. Maraming salamat po sa wisdom po at sa paggabay at kaligtasan po na biyaya mo sa mga nanunood po sa video na ito. Hipuin niyo po sila, Panginoon, upang maliwanagan at mapalapit sa inyo. Maraming salamat po. Amen.